Naniniwala po ako na Diyos po si Kristo. Nung pong ipinako siya sa krus po, nawala po ba yung pagka-Diyos niya po o sa tinik po? Ah, nung ipako ang ating Panginoon Kristo sa krus, ang tanong niya kung nawala raw ba ang pagka-Diyos. Alam niyo yung pagka-Diyos, hindi nawawala yun. Yung pera nawawala. Yung memory nawawala. Nauulyanin eh. Minsan naman, hindi pa ulyanin, nawawala memory, amnesia. Yung asawa, nawawala rin, naaagaw. Yung isang ministro namin dito, nang agaw ng asawa ng may asawa, nawalan tuloy ng asawa yung kapatid. Piniwalag ko. Ay, nung tiwalag ko, kinuha ng iglesia ni Manalo. Tapos yun ang pinagsalita sa programa para siraan ako. Sabi ko nga, nung nagsasalita sa programa, look who's talking. Yung tiniwalag ko, na nangagaw ng asawa ng may asawa dahil hindi kami papayag sa samahang ito, ang isang kaanib mang-aagaw ng asawa ng may asawa. Hindi kami papayag. Ngayon, maraming naiwawala eh. Pero yung pagka-Diyos, hindi mawawala yun. Ibig sabihin, nawala, o paano? Hindi pwede. Nung si Kristo ipako sa krus, nasa panahon siya ng pagkakatawan tao. Nang pasimula ang berbo sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Nagkatawan tao ang berbo, 1:14 ng Juan. Pakinggan nyo. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kaniyang kalwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Nakita nyo? Nasa panahon po siya ng pagkakatawan tao nung siya ay ipako sa krus. Yung kanyang pagka-Diyos, hindi nawawala yun eh, intact yun eh. Kaya lang, nasa panahon siyang nagkatawan tao. Ang ibig sabihin ganito, Diyos, Espiritu yun eh, berbo eh. Nagkatawan tao. Binalot siya ng katawan tao, parang ganito, lalaki. Nagdamit babae. Nawala ba yung pagkalalaki? Lalaki pa rin yun. Kaya lang ang tingin mo babae kasi ang damit niya babae. Ganun yun. Diyos yun, yung berbo. 1:1 ng Juan, pakilagay. Nang pasimula siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ito rin ng pasimula'y sumasa Diyos. At nagkatawang tao ang verbo. Ayon. Yun eh, Diyos yung berbo eh. In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. And the Word was manifested in the flesh. Nagkatawan tao ang berbo. Yon. Kaya po, hindi nawala yung pagka-Diyos niya, nandun pa rin eh. Kaya lang nagkatawan tao siya. Ang pinaiiral niya for the meantime, yung kanyang pagkakatawan tao. Kaya pwede siyang sampalin, sipain, duraan, ipako, patayin. Dahil ang pinatay yung katawan tao. Pakinggan mo sa 1 Pedro 3, ganito ating mababasa. 3:18, sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matwid dahil sa mga di matwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman. Alin ang pinatay? Siyang pinatay sa laman. Ang pinatay sa kanya yung laman eh. Hindi naman yung kanyang pagka-Diyos ang namatay eh. Siyang pinatay sa laman, datapwat. Ngunit binuhay sa Espiritu. Ayun, paki-English mo nga yan, kapatid na technician. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Being put to death in the flesh. Sa Kastila, paano ang pagkakasabi diyan? Porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si Cristo po ay muerto en la carne, namatay sa laman.
namatay sa laman. Ang namatay yung laman, yung katawan tao. Yung katawan ang namatay. Pero yung nasa loob ng katawan, ano ba yung nasa loob ng katawan? Colosas 2:9. Pakinggan nyo. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Ayun, nandun pala sa loob ng laman, nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos. How is that in English? For in For in him him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. In Spanish, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Dun sa laman, sa corpus, sa corporalmente, in him, habita de toda la plenitud de la divinidad. Nandun sa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-divine o pagka-Diyos dun sa kanyang katawan. Kaya ang pinatay po yung katawan, yung pagka-Diyos hindi po nawawala yun. Yun ang sagot ko sa inyong tanong. Salamat po.